Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Totoong makapilipino ka at totoong makabayan ka, Senator Amy. Tumulong ka sa pag-iimbestiga. Dapat na ma-pinpoint, dapat maituro kung sino talaga ang sangkot sa korupsyon. Huwag mong sirain ang kapatid mo. Hindi ito ang issue ngayon. Matagal ng issue to, pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan-saan nyo dinadala ang issue. Nakakahiya, Senator Amy. Nakakahiya. Batid ko na nagdad siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa At ito na mga kababayan, no, ito yung respack ni Yuse Claire Castro dito nga po sa naging pahayag ni Senadora Amy Marcos kagabi dito sa rally po ng INC at nagbigay ng mabigat na aligasyon laban po sa kanyang kapatid, sa First Lady at sa mga pamangkin niya, no, na talagang nakakagimbal na balita at ang dami pong na-shock dito po sa kanyang sinabi patungkol nga po sa di umano'y paggamit po ng ipinagbabawal na gamot nitong ating presidente at ng First Family, no? So ito naman yung take ko, no, sa sinabi po ni Senadora Amy Marcos patungkol nga po dito sa aligasyon na ibinato niya sa kanyang kapatid. So kung alam niya ni Senadora Amy from the start na ganito yung problema ng kanyang kapatid, dapat mismong siyang ate, no, hindi na siya pumayag pa na tumakbo itong kapatid niya sa mataas na posisyon at itandem pa dito kay VP Sara Duterte. Sana hindi nagkaganito yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasi mga kababayan, kung totoo man itong aligasyon ni Senadora Amy Marcos kay Bongbong Marcos, ay malaking impact po talaga ito sa ating ekonomiya sa ating bansa, kung paano niya pamumunuan, dahil syempre ikaw ba naman magkaroon ka ng presidenteng adik, no? Saan ka nalang pupulutin? Wala tayong magagawa kung ano yung takbo ng kanilang pag-iisip. Wala tayong magagawa dyan kasi sila yung head of state at hindi sila makakapagdesisyon ng maayos para sa ating bansa. Kaya talagang maaaring malagay po tayo talaga sa mga alanganin. At itong sinasabi naman ni Yuse Castro na walang matibay na ebidensya or paninira lamang dito kay BBM itong binatong aligasyon ni Senadora Amy Marcos. Well, para mapatunayan yan na talagang chismis lang ito at hindi totoo at walang basihan, eh talagang we demand, no, as a Filipino na magpa-drug test or mag-hair follicle test in public, para talagang once and for all masagot na tong issue na to. Dahil mga kababayan, hindi mo pwedeng sabihin na walang kinalaman ito sa korupsyon. Kasi kung ang Pangulo ng Pilipinas ay lulong, no, at talagang siya ay nasa impluwensya ng droga, ay maaari talagang maapektuhan yung pagpapasa niya ng budget o kung paano niya pamumunuan, pamamalakaran itong bansa. So 'di ba? Syempre, pag high ka, pirma dito, pirma doon, hindi mo naman naiintindihan yung mga bagay-bagay, 'di ba? At maaaring makinig ka na lang sa sabi-sabi ng nasa paligid mo. So madali kang maimpluwensyahan kung ano yung gagawin mo dahil wala ka sa sariling pag-iisip kung ikaw man ay nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. So wala talagang maidudulot itong paggamit ng pinagbabawal na gamot sa buhay ng tao, no, na makakasira po talaga ito. Kaya kung ako kay Yuse Claire Castro, kesa magdadaldal siya dyan,
kung gusto niya talagang depensahan, dapat ito kasi hindi niya na ginagawa ito dahil labas na sana siya dito sa usapin ng pamilya Marcos dahil problema po ito ng pamilya. No, pero since nakisawsaw naman na din siya, edi hikayatin niya yung kanyang bossing no na magpa hair follicle test or drug test sa harapan mismo ng maraming tao live, 'di ba? Para paniwalaan natin 'yan. Kasi kung isusulong lang nila at lang nila, ipapalabas lang nila yung mga nauna pang naging test ni BBM na nag-negative daw, matagal na panahon na yun, no? So ngayon, gawin natin real time, no? On the spot. Para talagang once and for all, mapatunayan natin na nagsisinungaling talaga itong si Senator Amy Marcos at walang basehan yung kanyang sinasabi, no? At tingin ko mabigat yung nararamdaman nito ni Senadora Amy Marcos dahil syempre kapatid to eh. Kumbaga walang gustong mapahamak yung kapatid. Kumbaga napakabigat nito. It takes a lot of courage na masabi to ni Senadora Amy Marcos kasi alam niya talaga na dito sa sasabihin niya ay masisira talaga yung imahe ng kanyang kapatid, ng kanyang pamilya. Hindi lamang si BBM no kundi buong Marcos no kasi syempre ano na yan damay-damay na to eh. May domino effecto pero since gustong patunayan ni Senadora Amy Marcos na yung katapatan niya ay sa ating bansa at hindi niya tinotolerate itong mga ginagawa ni Bongbong Marcos ay binigyan siya ng pagkakataon no ng panahon na masabi niya no kasi biruin mo ba naman 3 years pala silang hindi nagkakausap ng kanyang kapatid no at siya ay pinagbabawalan o nakaban no para makapasok siya sa circle ni BBM kaya this time sinabi niya dito sa kanyang speech kung mapapanood niyo yung buo na this time daw makakarating na daw for sure kay Bongbong Marcos itong kanyang mensahe ng buo at walang dagdag o walang bawas. So ayan mga kababayan, sa tingin ko naman ginawa to ni Senator Amy Marcos upang gisingin sa katotohanan itong kanyang kapatid at ayaw niya nang ilagay pa mismo sa bangin ang pamilya niya no dahil damay-damay na to no at nakakagulat talaga tong revelasyon na to mga kababayan dahil kung sakali na totoo itong aligasyon niya kasi syempre wala pa siyang ibinibigay mismo na ebidensya para magpapatunay talaga dito sa paggamit ni Bongbong Marcos ng ipinagbabawal na gamot ng First Family talagang still parang ano lang to chismis pa nga lang no pero syempre malaking bagay din dahil mismong kapatid ang nagsiwalat ng sikreto no kaya marami ng hinala, marami ng marami ng hinala noon pa man bago pa tumakbo ng presidente to si Bongbong Marcos ay marami na pong speculation about diyan sa paggamit nga daw po ng pinagbabawal na gamot. Pero syempre ang tao ay naniwala no, na kumbaga nabudol. Ganon. At ito naman si Senadora Amy Marcos, syempre bilang isang kapatid no, ako, kung ilalagay ko yung sitwasyon ko dito sa sitwasyon ni Senadora Amy at ako ang panganay, tapos may kapatid akong ganito na gumagamit. Syempre 'di ba, pipilitin mong unawain 'yan. Kasi kapatid mo 'yan, walang ibang uunawa, walang ibang dadamay diyan kundi ikaw, 'di ba? Kumbaga lahat gagawin mo, bibigyan mo ng pagkakataon para magbago. So ganito yung nangyari kay Senadora Amy na pinangakuan siya na kesyo magbabago na, titigil na sa kanyang ginagawang maling sistema. So naniwala yung isa no na magbabago at ito ngang pag-aasawa yung nakikita niyang dahilan pero ang mas malaki niyang kinagulat at pagkakamali ay mas lalo pa daw naging napasama. Kumbaga napasama pa si BBM no. Kaya alam niyo mga kababayan sa mga panahon ngayon lalo na ganitong usapin, napakahirap na magtiwala sa gobyerno no. At once po talaga mawala ang tiwala ng mamamayang Pilipino sa gobyerno, ito na po yung talagang matibay na magpapa-destabilize talaga sa natin no, sa gobyerno, sa bansa, sa administrasyon kasi nga wala nang tiwala yung mga tao. Kumbaga, kung ano yung sasabihin ng mga leader, talagang hindi na paniniwalaan. So, dyan humihina yung kapangyarihan ng administrasyon, ng gobyerno na paniwalaan sila ng kanilang taong bayan. Kasi tayo yung parang isipin na lang natin, tayo yung employer, sila yung ating mga hinire para tayo ay paglingkuran pero all of the sudden meron kang trust issue sa kanila ng mga ganitong issue no, kurakot, korupsyon, droga.
So, syempre ikaw na employer, mababahala ka, 'di ba? Anong gusto mo mangyari, 'di ba? Mag-resign na sila o kaya tatanggalin sa pwesto. So, ganun po yung parang context nito. But then mga kababayan, wala pong pagnanais no na magkaroon po ng destabilization dito po sa ating bansa dahil ayaw po nating mangyari na magkagulo no ang ating mga kababayan, magkaroon tayo ng watak-watak kasi mahirap mga kababayan kapag ganito yung nangyari sa ating gobyerno at patuloy ang kaguluhan. Lalo na sa pagitan po ng tensyon sa ating mga leader, talagang apektado po tayo dyan. Kaya hindi po natin ninanais na mangyari yan. Ang nais lang po natin ay transparency, accountability at justice po no sa mga nangyari po na malawakang korupsyon dahil grabe mga kababayan, hindi biro yung perang nawala at napunta lamang sa iilang individual no at ang korupsyon ay wala talagang magandang maidudulot sa ating bansa at sa mamamayan nito. Saan mang lupalop ng mundo no, kahit anong bansa pa 'yan, wala talagang maidudulot yung korupsyon at alam naman po natin na talagang 'yan ay talamak no at 'yan ang mahirap na kalaban talaga. Kapag nawala na ang tiwala ng mamamayan sa kanilang mga namumuno ay talagang mahirap mapasunod na yung mga kababayan natin. So in this time of crisis, sa mga ganitong pagkakataon mga kababayan, ang tanging pinanghahawakan na lang po natin is lumabas yung katotohanan at matapos na itong kaguluhan na 'to upang nang sa gano'n ay makabangon na ang Pilipinas 'no, unti-unti nang maghihilom at ayusin ang sistema. Ito yung the best way ni ayusin ang sistema, palitan ang mga dapat palitan. Ang gobyerno kasi nandiyan na 'yan, eh, hindi natin puwedeng galawin 'yan at dapat nating respetuhin 'yan. Ang batas natin ay dapat respetuhin, ang konstitusyon natin ay dapat respetuhin. Yung sistema lang, yung pamamalakad kung paano kasi hindi mo puwedeng i-bend ang law, mga kababayan. So again, ito po yung ating komento sa mga issue ngayon at maraming maraming salamat po sa inyong lahat.